sinasabing close family ties ay sigurado namang tatak ng isang ugaling Pinoy. Kaya bukod sa ari-arian at mga ugali na pwede nating ipamana, nako, ipinapasa din natin sa ating mga kamag-anak, pamilya at mga susunod na henerasyon ang ating mga negosyo o di kaya naman kabuhayan. Isa na riyan ang La Moderna Bakery sa Guagua, Pampanga. Sinimulan ni Ignacio Narciso ang negosyo noong pang 1947. Sa kalaunay, minana ito ng anak niyang si Pablo. Ang anak naman itong si Bucci ang sumunod na nagmana ng bakery. At ngayon, ang pangangalaga nito ay nasa kamay na ng ika-4 na henerasyon. Ang pamangkin ni Bucci na si Angelo Songco. Paano to na parang napasa-pasa sa mga henerasyon? Anong Sa side ginawa? ng lola ko, there were 5 of them. Okay. 4 may bakeries. Okay. Yung isa, pharmacist. Okay. Pero lahat sila nag-close. It's only us na parang na-sustain yung power. Oo. Kilala ang La Moderna Bakery sa masasarap at tradisyonal nitong tinapay. Mga tinapay na hindi binago ang sangkap at paraan ng pagkakagawa, gaya ng loaf bread, cinnamon, ang bilog na biskwit na masa podrida, ang malapoto seko na sampaguita, at ang best-seller nilang biskwit na kapangalan ng isang santo. Ang ginagawa niya ngayon, ang tawag niyan ay St. Nicholas Cookie. Di ba bago yun? Ang St. Nicholas Cookie daw ay kakaiba. Dahil once na natikman tayo ito ng batang nasa bad mood, magiging good mood na raw. Niluluto sa pugon ang lahat ng kanilang mga tinapay. Kaya naman, garantisadong masarap at binabalik-balikan. Ayan, tingnan natin ang San Nicolas Cookie na pag kinain ng bata, ng bad mood, masarap! Mula sa Pampanga, napadpad naman kami sa Barangay Concepcion sa Malabon para tikman ang isa pang meriendang swak na swak sa panlasang Pinoy. Ito ang The Original Dolores Kakanin. Pinatatakbo ngayon ng ika-4 na henerasyong si Denise, ang sikat na pasalubong at meriendang ito. Nagsimula ang negosyo kay Irene Molina, ang great-grandmother ng kanyang ina. Ipinangalan itong Dolores dahil sa second generation nitong may-ari na si Dolores Molina Santos. So, noong una, siya yung tinuruan kasi siya yung interesado rin matuto. Tapos, naging income generating to support yung family. Kilala ang tindahan para sa kanilang puto, kutsinta, cassava cake, pichi-pichi, ube halaya, at syempre ang kanilang bestseller, ang sapin-sapin. Nakikisabay ang Dolores sa daloy ng panahon kaya patuloy silang naglalabas ng mga bagong produkto. Tulad ng pinwheel na naglalaman ng samut-saring kakanin sa iisang bilao. Kakaning pika-pika ba ang type mo? Tikman ang maliliit na slices na ito. At para naman sa mga health conscious, nariyan ang sugar-free sapin-sapin. Di ko na kailangang umalis sa naturang lugar para bisitahin ang isa pang family business legacy. Ito ang Funeraria Floresco na itinatag naman noong 1934. Ngayon ay pinatatakbo ito ni Jojo Flores, isang lisensyadong imbalsamador, apo ng original na may-ari ng negosyo. In 1934, through the influence of his uncle, ang grandparents ko, ang lolo Adriano ko, nag-start siya ng funeral business. No? At silang mag-asawa, kasama yung lola Lourdes ko, nagpunta sila dito sa Malabon, which is that time wala pang ganong funeral. Dahil sa tagumpay ng kanilang funeral service, meron na ito ngayong 3 branches, 2 sa Malabon at 1 sa Caloocan. Dahil kami talagang personalize yung pag-service namin. Nakikita, kilala kami dito sa Malabon na kami mismo nagpupunta kami dun sa bahay, kami nag-aayos ng service, kami nakikipaglibing. May kasabihan nga na ang walis mas mainam na panlinis kung nakabigkis. Kaya upang tuluyang lumago at tumagal ang mga negosyong ito, dapat pagbuhusan ito ng dedikasyon ng buong pamilya, anumang henerasyon sila galing. At ang naipasang kaugalian na tiyagat kasipagan ang pinakamahalagang pamana sa lahat. At mga paparating pa